Ramil Madriaga po nag-e-exist. Ang problema ni Sara ngayon, dininay niya si Ramil Madriaga. Kahit kitang-kita na sa video, kahit alam na po sa video, na si Ramil Madriaga ay totoong tao. Oh, ngayon, paano yan ngayon? Kasama ni Chavit Singson. So, si Chavit Singson na nagmamalinis ngayon, kumukup-kup ng kidnapper. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung ang mga DDS narrative ngayon, sinasabi nilang kidnapper yan, halangang kaluluwa yan, hindi dapat pagkatiwalaan yan. So, kasama ni Chavit Singson, kumukup-kup din siya ng kidnapper, gaya ni Sara. Aray ko. Yan. Yan kasi, pani sa mga utak nyo. No? Bobo kayo sa naratibo, mga DDS. Binigyan nyo ng naratibo. Oh, lalo na to si Sasot na may betlog, na may ethics. Oh. Huwag kayong papanipaniwala niya kay Sasot. Kung yung ethics niya ay mas malaki pa yung ethics niya kaysa sa akin, abay, tapos magdadamit kang babae, magpapatawag ka ng ma'am, abay, etong sa'yo. Oh, di ba? Yan. Oh, ngayon, paano nyo ibibigyan ng naratibo yan? Sa nagmamalimni sa Chavit Singson ngayon? Oh, hindi nyo mabibigyan ng naratibo yan. Kasi nga, bobo kayo eh. Sabi nyo, si Ramil Madriaga ay kidnapper. Di ba? Kidnapper. Oh, kidnapper. Oh, ngayon, ano nangyari? Oh, yung kidnapper, ano nangyari? Kasama ni Sara, ni Chavit. Oh, ano ngayon? Yan ang mangyayari sa impeachment. Sa pangunguna po ni Bogie D. Kaya Sir Bogie D, alam namin ang kapasidad mo. Pero sana maitagos mo ang impeachment na to. Kasi naka-ready na po ang impeachment. May mga nakausap na po. At saka hindi naman natin kailangan, hindi po natin kailangan na itago tong impeachment. Dahil hindi po nagpaliwanag yan. Hindi po nagpaliwanag yan. Nagtago po yan sa betlog ni Chis Escudero at ang mahal nating Supreme Court na bumabagyo, kaya nilang pumunta sa kanilang opisina para ma-decisionan lang si Sara. Palakpakan ang Supreme Court! Mabuhay ang Supreme Court! Napakagaling! Yung motion for reconsideration, mag-iisang taon na, wala pa rin decision. Palakpakan ang Supreme Court! Napakagaling! Diba? Napakagaling ng Supreme Court. The best! Diba? Pag mag-decision kay Sara, mabilis. Pag may motion for reconsideration against Sara, tulog. Aray ko. Diba? So, EDR lumabas yung motion for reconsideration or hindi, tuloy ang impeachment. Pero, importante po kasi ang motion for reconsideration. Bakit kamo? Gusto ko lang i-main sa inyo para naunawaan nyo. Kapag lumabas po yung motion for reconsideration, syempre, may bagong rules ang Supreme Court. Yun po, na pagkapirma mo, diyan sa impeachment complaint, magpapaliwanag ka through hearing. Yan po ang susundin. Ngayon kung wala po yan, hindi po malalaman ng mga babatas ano po ang i-apply nila na impeachment proceeding. Yung old impeachment rules or yung new impeachment rules sa pangunguna po ng pag-revise ng Supreme Court. Napakagaling ng Supreme Court, no? Nire-revise nila ang impeachment na yung impeachment na pwede rin magpatanggal sa kanila. Di ba? Parang masagwa, di ba po? Dito lang yan sa Pilipinas. Yung impeachment na pwede magpatanggal sa mga justices,
Nire-revise nila yon na pwede nilang manipulahin dahil sila ay impeachable. Ang galing ng Pilipinas. Diba? Ang galing ng Pilipinas. Mahal kong Pilipinas. Napakagaling mo. Dapat po talaga, seryoso, hindi po nangingialam ang Supreme Court yan. Diba? Hindi po nangingialam ang Supreme Court yan. Dahil yang ginagalaw nila at dire-revise nila, binabago nila, ay isa ring pong sandata na pwedeng gamitin sa kanila. Hindi mo pwedeng galawin. Kaso, wala eh. Napamunuan tayo ng Senate President na bobo na ang pangalan ay Chis Escudero, natuta pala ni Sara Duterte. Ngayon, abangan natin yan. Tama si Carmela. Etong decision ng Supreme Court ay medyo nag-iingat din sila. Dahil pag itong decision na to ay sumambulat na sila ay sumaside talaga kay Sara Duterte at sa mga Duterte, may kalalagyan sila. Inuulit ko, impeachable ang mga justices. Kapag malalaman naman yan malalaman natin yan kung talagang pumapabor sila sa mga Duterte or sa taong bayan. Dapat po mga justices, mahal na mahal namin kayo. Sa taong bayan kayo pumapabor. Pero, tandaan nyo kapag ang decision nyo dito sa motion for reconsideration ay pabor kay Sara Duterte, abay iba na po yan. Wala pong ginawa ang mga congressman kundi sumunod sa impeachment proceedings. Wala pong ginawa ang mga congressman noong 19th Congress kundi ipakita sa taong bayan na ang Vice Presidente ay literal na magnanakaw. At sabi nga ng iba, kumakain ng pera. Aray ko. Kaya alam ko, within myself, the Supreme Court is really alarmed by this motion for reconsideration. Because this motion for reconsideration, okay, is really controversial if they are deciding in favor of Sara Duterte. Because Sara Duterte didn't even explain where the money of the Filipino people imploring of the Almighty God goes. Diba? Kaya abangan po natin yan. Ayan po ang abangan natin sa mga susunod na panahon. Isipin nyo po, maaari na tayo mag-file sa February 6. Ha? Maaari na tayo mag-file sa February 6 pero wala pa rin pong motion for reconsideration. Di ba? Di ba nakakaano? Wala pa rin pong motion for reconsideration. Ang problema natin dito, baka maghain po ng another impeachment, biglang papasok na naman ang Supreme Court at magbibigay ng hatol. Ang masaklap, kinampihan na naman si Sara. Yung po, naka-file na tayo ng new impeachment ngayong 28th Congress, biglang maglalabas sa Supreme Court ng decision nila sa motion reconsideration in favor of Sara. Grabe, pagpipiestahan na naman yan. Kung mabuo ang pirma ngayong 28th Congress, pababaliwalain yun ng mga hayop na kampi kay Sara. Yan po nakikita ko dyan. Gagawin nilang butas yan. Diba? Kaya mag-abang-abang po tayo at maging mas mapagmasig po tayo. Alam ko matatalino kayo at hindi kayo luluga-luga.